Mahigit 3,600 ang naitalang sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa sa unang 2 buwan ng taon, base yan sa datos ng Bureau of Fire Protection. Wala pa dyan ang mga sunog na naitala ngayong Marso, kabilang ang sunog na ikinasawi ng isang batang 2 taong gulang sa Occidental Mindoro. Narito ang report. Patay ang isang bata sa sunog sa Sablayan Occidental, Mindoro. Edad 2 ang bata, na anak ng may-ari ng upholstery shop kung saan nagmula ang apoy. Kumalat ang apoy sa 2 katabing compound. Inaalam pa ang halaga ng pinsala. Bar naman ang nasunog sa Kalibo, Aklan. Tupok na tupok ang bar. Nadamay rin ang 12 kwarto sa katabing lodge. Doble ingat ang pag-apula dahil may katabing gasolinahan ang mga establishmento. Sugatan ng isang bombero nang tamaan ng salamin mula sa binasag niyang pintuan sa bar. Mahigit 2 milyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa Bureau of Fire Protection. Faulty wiring ang tinitignang sanhi ng sunog. Faulty wiring din ang tinitignang mitsa ng sunog sa isang grocery store sa Kabakan, Cotabato. Sabi ng BFP, galing sa Kisame ang apoy. Katrina Son, GMA News. Ngayong mainit ang panahon at sumabay pa ang matumal na supply ng tubig, mainam na makakaiwas ang lahat sa sunog. Narito ang ilang QR tips. Kung maliit lang ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad na tumawag ng bumbero kung hindi kayang kontrolin. Para malaman kung nasunog na ang kabilang kwarto, salatin ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit ito, humanap ng ibang daan palabas. Unang naiipon ang usok sa kisame, kaya imbes na tumayo, gumapang papunta sa bintana o labasan. Takpan din ng basang tela ang ilong para hindi malanghap ang usok. Kung nasusunog ang suot na damit, mag-stop, drop and roll habang nakatakip sa mukha ang mga kamay. Para naman maiwasan ang sunog, huwag iwang bukas ang kalan o hayaang nagbabaga ang uling na panluto. Ugaliing inspeksyonin kung may tagas ang tangke ng LPG at kalang degaas o kerosene. Palitan din ang kable ng kuryente na luma at sira na. Sa mga gumagamit naman ng extension cords, iwasang punuin ito ng mga nakasaksak na gamit. Huwag i-overload ang extension cords. Ilayo ang kahoy, papel, tela, at iba pang mga bagay na madaling masunog sa kandila at iba pang maaring pagmula ng apoy. At importante ring planuhin ng pamilya ang ruta palabas ng bahay kung sakaling magkasunog. Bahagi naman ng bundok ang nasunog sa Camarines Sur sa gitna ng epekto ng El Nino. Nagkasunog din sa isang bundok at taniman sa magkahiwalay na barangay sa Bontoc Mountain Province. Narito ang report. Tinamaan ng kabi-kabilang sunog ang Bontoc Mountain Province. Sa barangay Kalutit, taniman ng mga prutas gaya ng saging ang natupok. Napigilan naman ang pagkalat ng apoy kahit may mga tuyong halaman sa paligid. Walang nasaktan. Pero nawala ng tubig ang isang bahay dahil nadamay sa sunog ang hose na nagdadala ng tubig doon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Sa barangay Alab Oriente, may panibagong sunog sa bundok. Bukod sa apoy at makapal na usok, may mga nahulog ding bato sa isang lane ng Bontoc Baguio Road. May ilang motoristang dumaan pa rin doon kahit peligroso. Batay sa investigasyon, nagmula sa isang farmhouse ang sunog na naapula rin kalaunan. Dahil naman sa mainit na panahon, nagliyab ang mga tuyong talahib sa isang bundok sa Balatan, Camarines Sur. Matarik sa lugar kaya doble ingat ang mga bumbero sa pag-apula. Inabot ng kalahating oras bago ito naapula. Tuyong-tuyo naman ang malawak na bahagi ng isang taniman sa Umingan, Pangasinan. Hindi muna nagtanim ang mga magsasakang dinarasal ngayon ang tubig ulan dahil napaaga raw ang pagdating ng tagtuyot at kulang sila sa patubig. Natuyo naman sa sobrang init ang isang ilog sa Midsayap, Cotabato. Ito pa man din ang pinagkukunan ng tubig para sa mga palayan at mga alagang hayop ng mga magsasaka. Dahil din sa init, 10 sisiw kada araw ang namamatay sa isang poultry farm sa Lawag, Ilocos Norte. Para maibsan ang init, tinatapatan ng ventilador ang mga sisiw at regular silang pinaiinom ng tubig. Susan Enriquez, GMA News.